Pinagsama-samang mga kwento, pinagtagpi-tagping kababalaghan mula sa iba't ibang salaysay at pangyayari. Malagim, nakakabahala, nakakatakot, makinig, damhin, at hayaang lamunin kayo ng dilim. Ito po ang Takot Tonight Presents. Ako nga pala si May. 30 years old na ako ngayon at dati akong receptionist sa isang hotel sa Quezon City. Hindi naman siya sosyal na hotel, sakto lang. 3-star hotel siya na medyo luma na rin, pero kilala sa area dahil malapit sa mga terminal, offices, at ilang bars. Marami ring transient na staycation lang ang pakay. May mga nagche-check-in na pamilya, may mga galing probinsya, may mga call center agents na gusto lang matulog pagkatapos ng shift. At syempre, hindi mawawala yung mga couples na ilang oras lang mag-i-stay tapos aalis na rin agad. Halos 5 taon na din ako nagtatrabaho doon. Nung una ako natanggap, 24 pa lang ako noon. Fresh graduate. Naghahanap ng trabaho at sakto namang may opening sa front desk. Akala ko dati madali lang ang trabaho ng receptionist. Ngiti-ngiti lang, abot ng susi, sagot ng tawag. Pero habang tumatagal, doon ko na-realize na ikaw pala ang unang sumasalubong sa lahat ng klase ng tao. Masaya man sila, lasing, galit, pagod, problemado, o minsan may tinatago ng masamang balak. 24 hours ang operation ng hotel kaya umiikot talaga ang shifting. Naranasan ko na ang morning shift, swing shift, at graveyard shift. Ibang klase ang pakiramdam kapag panggabi ka sa hotel. Hindi siya tulad ng office na tahimik lang. Sa hotel kasi, buhay na buhay pa rin kahit madaling araw. May biglang mag-check-in ng 2:00 ng umaga, may magre-request ng extra towel, may lasing na guest na hindi maalala ang room number niya, may mag-aaway sa hallway, may umiiyak sa lobby, minsan nga may pulis pa na pupunta dahil may domestic issue sa isang room. Habang tumatagal ako doon, nasanay na rin ako sa atmosphere ng hotel tuwing gabi. Hindi rin naman kami nakakaligtas sa mga kababalaghan. Kahit araw-araw may tao sa hotel, may mga bagay talaga na hindi maipaliwanag minsan. Sa tagal ko doon, marami akong narinig na kwento mula sa housekeeping, sa mga room attendants, sa mga maintenance, at saka sa security guards. May isang room attendant noon na umiiyak pa habang nagkukwento sa pantry. Naglilinis daw siya ng bakanting room sa 4th floor nang makarinig siya ng mahinang pag-iyak sa CR. Ang akala niya, may guest na naiwan o baka may batang nagtatago. Tinawag niya pa raw yung kasama niya bago niya chinek. Pagbukas nila ng CR, wala naman tao. Pero basa ang sahig, bukas ang shower, at malamig na malamig yung buong banyo kahit nakapatay naman ang aircon ng room. Meron ding maintenance staff na ayaw nang mag-isa sa basement storage. Kasi ilang beses na raw siyang may naririnig na parang may hinihila sa sahig tuwing madaling araw. Ang problema, pag chinecheck sa CCTV, wala namang tao. Ako naman, nung una, hindi ako naniniwala agad. Praktikal akong tao eh. Iniisip ko lagi baka pagod lang sila, puyat, o masyado lang natatakot dahil sa mga kwentuhan. Pero habang tumatagal ako doon, may mga bagay talaga na nangyari na hanggang ngayon hindi ko pa rin maipaliwanag. Isa sa mga hindi ko talaga makalimutan, yung nangyari around 1 in the morning. Graveyard shift ako noon kasama ang isa pang receptionist at 2 room attendants. Tahimik yung lobby ng oras na yon. Wala masyadong check-ins. Nagkakape lang kami habang nakatutok ako sa monitor ng reservations. Biglang tumunog yung telepono sa front desk. Normal lang naman yon kaya agad kong sinagot. Ang problema, pag hello ko, walang sumasagot sa kabilang linya. Akala ko napindot lang ng guest yung phone sa room nila. Minsan nangyayari yon. Kaya nag-hello ulit ako ng ilang beses. Wala pa rin.
tahimik pa rin. Pero hindi yung normal na tahimik Yung tipong may maririnig kang mahinang static sa kabilang linya. Parang may humihinga pero hindi mo sure kung imagination mo lang. Kaya ibinaba ko na lang yung tawag. After siguro ng ilang minuto, tumawag ulit. Sinagot ko. At medyo naiinis na ako noon dahil akala ko minangtitrip lang. Doon may nagsalita na. Lalaki. Mahina lang ang boses niya. Sobrang kalmado ng tono. Patulong naman po. Tinanong ko agad kung anong room number nila. Sumagot siya. Room 211. Pagkarinig ko nun, automatic akong napatingin sa monitor namin kung saan nakalista lahat ng occupied rooms. Walang naka-check-in sa 211. Akala ko, baka namali lang ako ng tingin kaya chinek ko ulit. Wala talaga. Tinawag ko pa yung kasama kong receptionist at pinatingin ko rin. Wala rin siyang makita. Tinanong ko ulit yung lalaki sa phone pero wala nang sumasagot. Tapos bigla na lang naputol yung linya. Medyo kinabahan ako ng konti. Hindi dahil multo agad ang iniisip ko, kundi baka may taong nakapasok sa bakanting room. Nangyayari rin kasi minsan yun. May nakakasingit o may staff na nakalimutan ilak ng maayos yung pinto. Kaya niradyo namin yung room attendant na naka-duty sa second floor para i-check ang room 211. Mga 2 minuto rin bago siya sumagot ulit sa radyo. Wala raw tao. Nakalock daw ang room at wala namang signs na may pumasok. Napatingin na lang kami sa isa't isa sa front desk. Tinawanan pa namin ng konti para mawala ang kaba. Sabi pa nung kasama ko, baka raw prank call lang. Pero ang hindi mawala sa isip namin, internal line yung tumawag. Hindi yun galing sa labas ng hotel. Ibig sabihin, galing talaga sa loob. Maya-maya lang, tumawag ulit. Ayoko na sanang sagutin pero trabaho Pagangat ko ng receiver, ilang segundo munang walang nagsasalita. Tapos narinig ko ulit yung boses. Room 211. Mas malamig na yung pakiramdam ko nun. Sinabihan ko yung caller na baka mali ang room number niya dahil walang guest sa 211. Hindi na siya sumagot. Diretso binaba niya yung tawag. Niradyo ko ulit yung room attendant. Medyo naiinis na rin siya kasi paakyat baba siya sa second floor. Pero this time, iba na ang tono ng boses niya pag sumagot sa radyo. Tahimik muna siya bago nagsalita. Tapos, sinabi niya na matagal na rin daw siya sa hotel at naaalala niya kung anong nangyari sa room na yon. Doon ko lang din biglang naalala. Parang sabay-sabay kaming natahimik sa front desk. Yung room 211 pala, doon namatay yung isang guest ilang taon na ang lumipas dahil sa atake sa puso. Mag-isa lang daw yung lalaki nung time na yon. Ilang oras bago na-discover kasi akala ng staff, tulog lang siya at naka-do not disturb ang room. Yung room attendant na nakausap namin sa radyo ang isa sa mga unang nakakita sa bangkay nun. At ang mas nakakakilabot pa, sabi niya, nung time na natagpuan yung katawan, nakabagsak daw yung telepono sa tabi ng kama. Parang may tinangka siyang tawagan bago siya namatay. Hindi ko alam kung coincidence lang ba lahat. Baka may sirang linya, baka may technical issue sa phone system. Yan lagi yung pinipilit kong isipin nun. Pero simula nung gabing yon, ayoko na talaga mapag-isa sa front desk kapag madaling araw. At doon ko rin napansin na may mga bagay sa hotel na kahit anong disinfect,
renovate, o linis mo, parang may naiiwan talaga. Pero hindi pa yan yung pinakamatinding nangyari sa akin doon. Mas mabigat para sa akin yung insidente sa room 301. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko yung mukha ng couple na nag-check-in. Bandang hapon sila dumating nun. Mukha silang normal na magkasintahan. Yung babae, tahimik lang, pero nakangiti pa habang may hawak na maliit na bag. Yung lalaki naman, maayos mong salita. Wala ka talaga mapapansin na kakaiba. Ako mismo yung nag-check-in sa kanila. Naalala ko pa nga na nagtatawanan pa sila habang hinihintay ko yung ID nila. Typical na guest lang talaga sila sa paningin ko noon. Pagkatapos kong ibigay yung keycard, sumakay na sila ng elevator pa 3rd floor. Normal na araw lang sana yon. Wala rin kakaibang nangyari sa first few hours. Bandang gabi, medyo naging busy ang lobby dahil may sunod-sunod na check-ins. Tapos napansin ko na lang na bumaba yung lalaki mag-isa. Hindi naman ako agad nagtaka kasi common naman yon. Baka bibili lang ng pagkain. Pero may kakaiba sa itsura niya. Pawis na pawis siya kahit malamig naman sa lobby. Hindi rin siya makatingin ng diretso, parang lutang. Paglabas niya ng hotel, may kakaibang kaba akong naramdaman pero hindi ko pa rin pinansin agad. Siguro mga 1 oras pa ang lumipas bago nagsimula yung gulo. May guest sa katabing room ng 301 na tumawag sa front desk dahil may naririnig daw silang malalakas na kalabog at parang may binabagsak. Pinuntahan agad ng security at housekeeping. Nung una, walang sumasagot sa pinto. Hanggang sa gumamit na sila ng master key. Hindi ko nakita mismo yung loob ng room dahil naiwan ako sa front desk. Pero yung reaction ng mga staff pagbalik nila, doon parang alam ko na sobrang lala nang nakita nila. Yung isang housekeeping staff, umiiyak pa habang nakaupo sa likod. Doon ko nalaman na patay na yung babae. Binugbog siya ng boyfriend niya hanggang sa hindi na huminga. Tahimik yung lobby buong gabi pagkatapos nun. Dumating yung pulis, nilagyan ng yellow tape yung hallway sa 3rd floor. Dumating din yung media kinabukasan. May mga investigator na pabalik-balik sa hotel ng ilang araw. At dahil ako yung receptionist na nag-check-in sa kanila, kinuha rin yung statement ko. Naalala ko pa yung pakiramdam na parang nanginginig ako habang pinapanood sa CCTV yung dalawa na magkahawak pa ng kamay pagpasok sa elevator. Ang hirap isipin na ilang oras lang ang pagitan nun bago nangyari yung krimen. Na-interview pa ako ng isang TV network nun. Naka-blur naman yung mukha ko pero sobrang uncomfortable pa rin sa pakiramdam. Kasi habang kinukwento ko yung nangyari, paulit-ulit bumabalik sa isip ko yung mukha ng babae habang nakangiti siya sa front desk. Pagkatapos nun, ilang linggo ring matumal ang booking sa hotel. Kahit kasi hindi binanggit sa balita yung pangalan ng hotel, mabilis pa rin kumalat ang usapan. May mga staff pa nga na ayaw nang umakyat sa 3rd floor ng mag-isa. Pero nakakagulat, walang nagpaparamdam doon sa room 301. Parang mas nakakatakot pa nga yun minsan, di ba? Yung alam mong may sobrang bigat na nangyari sa lugar, pero sobrang tahimik lang. May panahon pa noon na iniiwasan kong tumingin sa hallway monitor ng 3rd floor kapag madaling araw. Kasi minsan, kahit walang tao, pakiramdam ko may gumagalaw sa gilid ng screen. Hindi ko alam kung pagod ng bako o praning dahil nga sa nangyari. Maraming beses akong umuwi noon na dala ko yung bigat ng hotel. Hindi lang dahil sa pagod. Ibang klaseng pagod kasi kapag gabi-gabi kang exposed sa mga tao at lugar na may dalang kung anong energy, madedrain ka talaga. May mga pagkakataon pa na pag uwi ko ng bahay,
Hindi ako agad makatulog. Parang dinadala ko pa uwi yung atmosphere ng hotel. Yung tunog ng telepono, yung elevator, yung mahinang static ng linya sa madaling araw. Hanggang sa eventually, umalis din ako sa trabaho na yon. Hindi naman dahil sa multo. Mas napagod lang talaga ako mentally. Pakiramdam ko kasi habang tumatagal ako doon, parang mas lalo akong nagiging sensitibo sa mga bagay na hindi ko naman dapat pinapansin. Pero hanggang ngayon, kapag may napag-uusapan tungkol sa mga hotel horror stories, bumabalik lahat sa isip ko. Naniniwala akong may mga bagay talaga na naiiwan sa isang lugar. Lalo na kapag may mga taong namatay na puno ng takot, lungkot o galit. Kahit pa gaano kaganda ang renovation ng kwarto, kahit palitan mo lahat ng gamit, kahit ilang beses mo pang linisin, minsan parang may bakas pa rin na hindi nawawala. Ako si Rowena. 4 na taon ako naging caregiver bago nangyari yung karanasan ko dun sa isa kong dating pinagtrabahuhan. Marami na akong inalagaan noon. May mga pasaway, may mga sobrang bait, meron ding mga matatandang mabilis magalit dahil sa katandaan na rin. Sanay na rin ako sa hirap ng trabaho. Yung puyat, yung pagbubuhat, pagpapalit ng diaper, pagpapainom ng gamot, hindi na bago sa akin yun. Pero sa lahat ng napasukan ko, may isang bahay talaga na tumatak sa akin. Nagsimula ang lahat nung ma-hire ako ng isang mayamang pamilya sa Parañaque. Hindi ko makakalimutan yung unang araw na dumating ako doon kasi parang hindi ako makapaniwala na doon ako magtatrabaho. Galing lang kasi ako noon sa mga simpleng bahay. Yung tipong dikit-dikit ang kwarto, maliit ang sala, electric fan lang minsan. Kaya nung makarating ako sa bahay nila, para akong naligaw sa napapanood lang sa TV. Mataas yung gate, may mahabang driveway, yung mismong bahay parang mansyon. 3 palapag yata yun. Sobrang lawak ng sala at puro mamahaling gamit. Kahit nga yung amoy ng bahay nila, iba. Yung parang laging malamig saka mabango. Ang aalagaan ko doon ay isang matandang babae na tatawagin ko na lang na Mama Silvia. 84 na siya noon. Kasama niya sa bahay yung anak niyang lalaki na businessman, yung asawa nito na may derma clinic, at 2 nilang anak na parehong graduate na sa college. Akala ko nung una, magiging mahirap pakisamahan yung pamilya dahil mayayaman nga. Pero kabaliktaran yung nangyari. Sobrang maayos nila sa akin. Hindi nila ako pinaparamdam na katulong lang ako o tauhan. Paminsan-minsan, sinasabay nila ako sa pagkain lalo na kapag may handaan o may in-order na masarap. Kapag birthday ko, may cake pa. Kaya sobrang gaan ang loob ko sa kanila. Stay in ako doon kaya may sarili akong quarter sa likod ng bahay. Hindi naman sobrang laki pero kumpleto. May aircon, TV, maliit na ref, sariling CR at maayos na kama. Mas maayos pa nga yung quarters ko doon kaysa sa mismong bahay naming mag-anak sa Taguig. Mataas din yung sahod ko kumpara sa dati kong trabaho kaya malaking tulong talaga sa pamilya ko. 3 beses din akong may off kada buwan, kaya nakakauwi ako sa asawa at anak ko. Minsan, dinadalaw pa nila ako sa bahay na yun at pinapayagan naman sila ng amo ko. Mabait talaga yung pamilya. Wala akong masabi. Si Mama Silvia naman, mabait din. Hindi siya tulad ng ibang matatandang naging alaga ko na nananakit o nagwawala kapag sinusumpong. Minsan makulit siya, minsan matigas din ang ulo lalo na pagdating sa gamot. Pero manageable naman. Mahilig din siyang magkwento tungkol sa kabataan niya. Madalas kapag gabi at tapos na yung trabaho ko, tumatabi ako sa kama niya habang nanonood siya ng TV o nakahiga lang. Doon siya madalas magkwento tungkol sa asawa niyang matagal nang patay, sa mga negosyo nila noon, at sa mga panahon na maliliit pa yung mga anak niya.
Hindi na siya nakakabangon mag-isa kaya alalay talaga ako sa kanya. Ayaw na ayaw niyang gumagamit ng wheelchair. Kahit hirap na siya, gusto niya, kusa pa rin daw niyang ihahakbang yung mga paa niya para hindi raw tuluyang manghina. Kaya tuwing dadalhin ko siya sa CR o sa dining area, dahan-dahan kaming naglalakad habang nakahawak siya sa akin. Minsan inaabot kami ng ilang minuto para lang makarating sa kabilang dulo ng kwarto niya. Noong una sobrang normal ng lahat. Tahimik yung buhay ko doon. Routine lang araw-araw. Gigising ako ng maaga para ihanda yung gamot niya, papaliguan ko siya, papakainin, papalitan ng diaper, tapos maglilinis ng konti sa kwarto niya. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba kay Mama Sylvia. Nagsimula yon sa mga sinasabi niyang may nakikita raw siyang matangkad na lalaking kulay itim. Nung una hindi ko sineseryoso. Kasi normal na sa akin yon bilang caregiver. Marami na akong naging pasyente noon na kung ano-ano ang nakikita dahil sa demensya o katandaan. Yung iba, may kausap na wala naman. Yung iba naman akala mo may bata sa ilalim ng kama o may taong naglalakad sa kisame. Ganun yung mga nakikita ng ibang matatanda. Kaya nung unang sabihin ni Mama Sylvia na may lalaking nakatayo sa sulok ng kwarto niya, hindi ako natakot. Gabi nun, mahina lang yung ilaw sa lampshade niya habang nakahiga siya. Ako naman, inaayos ko yung mga gamot niya sa maliit na table malapit sa kama. Bigla siyang tumingin sa pinakadulong sulok ng kwarto. Hindi siya kumukurap habang nakatingin doon. Doon niya sinabi na nandun na naman daw yung lalaking kulay itim. Tinanong ko kung sino. Akala ko, baka may naaalala lang siyang tao. Pero sabi niya, matagal na raw niyang nakikita yun doon. Hindi raw nagsasalita. Nakatayo lang sa sulok. Mahaba raw yung mga braso at paa. Sobrang tangkad daw na halos abot kisame na yung ulo. Hindi niya raw makita yung muka dahil puro itim lang. Napatingin din ako sa sulok pero wala naman talaga akong makita. Madilim lang talaga yung parte na yun dahil hindi naaabot ng ilaw. Kaya sinabi ko na lang kay Mama Sylvia na wag na niyang pansinin at baka imagination lang niya o nananaginip. Pero simula nun, halos gabi-gabi na niyang binabanggit yung lalaki. Minsan habang iniinom niya yung gamot niya, bigla siyang titigil at titingin sa likod ko. Minsan naman, habang minamasahe ko yung paa niya bago matulog, sasabihin niyang nasa pintuan daw yung lalaki. Kahit saan yata niya makita, sa may kortina, sa tabi ng cabinet, sa likod ng rocking chair. Hindi naman ako natatakot nun. Ang iniisip ko lang, parte yun ng pag-uulyanin niya. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang totoong-totoo yung takot niya. Hindi yung simpleng guni-guni lang. Yung tipong nanginginig yung kamay niya habang nakatingin sa sulok ng kwarto. Hanggang dumating yung gabi na talagang nagbago lahat para sa akin. Madaling araw yon. Siguro mga 12:00 mahigit. Nagising ako dahil tumunog yung bell ni Mama Sylvia. May maliit siyang buzzer sa tabi ng kama para mapatawag niya ako kung may kailangan siya. Normal lang naman yon kaya dali-dali akong bumangon. Tahimik yung buong bahay habang naglalakad ako sa hallway. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto niya, nagtaka ako. Wala siya sa kama. Nakahawi yung kumot at bukas yung ilaw sa CR pero walang tao doon. Kinabahan ako dahil imposibleng makatayo siya mag-isa. Tapos maya-maya, nakita ko siya. Nakatayo siya sa pinakasulok ng kwarto. Madilim yung parting yon kaya silhouette lang niya yung nakita ko. Nakatalikod siya at parang nakatingala. Hindi siya gumagalaw. Nilapitan ko agad siya habang kinakabahan. Tinanong ko paano siya nakarating doon nang hindi ako tinatawag.
Pero hindi siya sumasagot. Tahimik lang si Mama Sylvia. Paglapit ko, paghawa ko sa kanya, napansin kong malamig yung balat niya. Inalalayan ko siyang bumalik sa kama. Ang bigat niya nung gabing yun. Parang hirap na hirap akong ihiga siya kahit dati namang kaya ko. Habang inaayos ko yung kumot niya, napansin kong hindi nawawala yung tingin niya dun sa sulok na pinanggalingan niya. Pagkatapos, itinuro niya yon. Sabi niya, nandun pa rin daw yung lalaki. Napatingin ako, pero wala naman akong makita. Kahit anino, wala. Pero ewan ko, nung gabing yon, unang beses akong nakaramdam ng kakaibang bigat sa kwarto. Hindi ako agad umalis sa tabi niya. Umupo muna ako hanggang sa makatulog ulit siya. Kinabukasan, habang pinapalitan ko siya ng diaper bandang tanghali, sinabi niya sa akin na pwede raw bang wag ko nang patayin lahat ng ilaw sa gabi. Kahit daw may bukas na lamp o ilaw sa CR. Natatakot na raw siya kapag may madilim na parte sa kwarto. Pumayag naman ako. Kinagabihan, normal ulit lahat. Nanonood pa nga siya ng lumang pelikula bago matulog. Pagkatapos kong siguraduhin na maayos siya, iniwan kong bukas yung dalawang ilaw sa kwarto niya bago ako bumalik sa quarters ko. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal tulog nung marinig ko ulit yung buzzer. Pagpunta ko sa kwarto niya, napahinto ako. Patay lahat ng ilaw. Yung mismong request niya na huwag patayin, lahat naka-off. Ang dilim ng buong kwarto maliban sa kaunting ilaw galing sa hallway. Pagkakatanda ko, hindi ko pinatay ang mga ilaw gaya ng request niya. Kinabahan ako pero inisip ko, baka pumasok lang si Sir o kung sino man at sila ang nagpatay ng ilaw. Isa-isa kong binuksan yung ilaw. Pagdiwanag ng kwarto, nakita kong mahimbing namang natutulog si Mama Sylvia. Lumapit ako sa kama niya para i-check siya. At doon ko nakita, sa sulok ng kwarto, may nakatayong sobrang tangkad na tao. Hindi ko makita yung muka. Itim siya. Hindi ko maipaliwanag kung anino ba siya o tao. Basta alam kong may nakatayo doon. Sobrang haba ng mga paa at braso niya. Halos abot kisame talaga. At kahit maliwanag yung kwarto, parang hindi tinatamaan ng ilaw yung katawan niya. Parang nanigas yung buong katawan ko noong mga sandaling yon. Hindi ako makahinga ng maayos. Hindi ko maigalaw yung mga paa ko. Pagkatapos, napasigaw ako. At sa isang iglap, nawala siya. Nagising si Mama Sylvia sa sigaw ko. Nakatingin siya sa akin. Tapos doon niya tinanong kung nakita ko na rin daw ba yung sinasabi niya. Hindi ako makasagot agad. Nanginginig ako nun. Ramdam ko yung pawis ko kahit malamig yung aircon. Hindi ko alam kung namalikmata ba ako o ano. Kinabukasan, sinabi ko yung nangyari sa mag-asawa. Akala ko baka may CCTV silang pwedeng tingnan o baka may ibang nakakakita rin dahil may CCTV sa kwarto ni Mama Sylvia. Pero hindi nila sineryoso. Baka raw pagod lang ako o kulang sa tulog. Yung asawa nga nung anak ni Mama Sylvia, natawa pa ng konti at sinabing baka daw kaka-cellphone ko kaya kung ano-anong nakikita ko. Hindi na lang ako nagsalita. Pero mula nun, iba na ang pakiramdam ko sa bahay. Lalo na paggabi. Tuwing naglalakad ako sa hallway, parang may nakatingin sa akin mula sa dulo. Kapag mag-isa ako sa kusina para kumuha ng tubig, pakiramdam ko may dumadaan sa likod ko.
Minsan, naririnig ko yung may hinang tunog ng yapak sa second floor kahit tulog na ang lahat. Hanggang isang gabi, habang inaayos ko yung medicine kit ni Mama Sylvia, tinawag niya ako. Sabi niya, nasa tabi ko raw yung lalaking kulay itim. Hindi ko agad nilingon. Napatawa pa ako ng pilit habang sinasabing wag niya akong takutin. Pero hindi siya ngumiti. Sabi niya, nakaharang daw ako sa dinadaanan ng lalaki. Kanina pa raw ito paikot-ikot sa loob ng kwarto. Doon talaga ako kinilabutan. Kasi habang sinasabi niya yon, parang may malamig na hangin na dumaan sa gilid ko kahit sarado lahat ng bintana. Hindi na ako mapakali simula nun. Kahit umaga, naiisip ko yung nakita ko. Tuwing mapapadaan ako sa sulok ng kwarto niya, otomatik akong napapatingin dun. Minsan pa nga habang naghahaponan kami ng pamilya sa dining area, napansin ng anak ni Mama Sylvia na tahimik ako. Hindi ko na lang sinabi ang totoong dahilan. Nahihiya rin kasi akong magmukhang baliw. Lumipas pa ang ilang linggo, lalong nanghina si Mama Sylvia. Madalas na siyang tulog buong araw. Minsan paggising niya, nakatitig lang siya sa kisame. Minsan naman bigla siyang iiyak nang walang dahilan. Tapos dumating yung gabing hinding-hindi ko malilimutan. Madaling araw ulit ako nagising para magbanyo. Tahimik yung buong bahay. Pagkatapos ko sa CR, naisipan kong silipin si Mama Sylvia bago bumalik sa loob. Pagpasok ko sa kwarto niya, bukas lahat ng ilaw. Mahimbing naman siyang natutulog. Maayos lahat, kaya akala ko okay naman. Paglabas ko ng kwarto niya at pagharap ko sa hallway, doon ko nakita ulit ang mataas na lalaking kulay itim. Nakatayo siya sa dulo ng hallway. Mas malinaw na kaysa dati. Sobrang tangkad niya. Halos dikit na ang ulo niya sa kisame. Pero hindi ko pa rin makita ang mukha niya. Pero ramdam na ramdam ko na nakatingin siya sa akin. At sa pagkakataong yon, alam kong hindi na siya guni-guni. Nanigas ako. Tapos bigla siyang humakbang papunta sa akin. Hindi normal yung lakad niya. Isang hakbang niya, parang sobrang layo agad ng nararating. Doon ako napasigaw at kumaripas ng takbo pabalik sa quarters ko. Hindi ko na nilingon kung sumunod pa ba siya. Pagpasok ko sa kwarto ko, agad ako nagsindi ng ilaw at napadasal. Nanginginig talaga ako nun. Halos hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko nasa labas lang siya ng pinto ko. Hindi na ako nakatulog ng maayos hanggang umaga. Ilang araw lang matapos nun, tuluyan ng pumanaw si Mama Sylvia. Hindi na siya nagising. Sobra akong nalungkot nun at kasama akong nagluksa ng pamilya. Napalapit na rin kasi sa akin si Mama Sylvia. Pagkatapos mailibing si Mama Sylvia, umalis na rin ako sa trabaho. Maayos naman kami naghiwalay ng pamilya. Nagpasalamat pa sila sa akin dahil inalagaan ko raw mabuti yung nanay nila hanggang huli. Pero hanggang ngayon, tuwing naaalala ko yung bahay na yun sa Parañaque, bumabalik yung pakiramdam ng takot. Itago niyo na lang ako sa pangalang Domeng, isang barangay tanod dito sa Tondo. Ilang taon na rin ako nagtatanod kaya sanay na kami sa puyatan dahil 24/7 bukas ang barangay hall namin. Kahit 2:00 o 3:00 ng madaling araw, may dumarating para magpa-blatter, maghanap ng tanod o kaya ni chairman,
magreklamo tungkol sa kapitbahay o kaya magpasama dahil may lasing na nanggugulo sa kanto. Pero hindi madalas ganun dito sa lugar namin. Hindi ito yung parte ng tondo na puro rumble gabi-gabi. Mas maayos dito kumpara sa ibang mga barangay. Hindi naman talaga bago yung barangay hall namin. Mukha lang bago dahil laging bagong pintura at malinis. Pero kahit maaliwalas dito, hindi kami nakaligtas sa kababalaghan. Nagsimula ang lahat sa pinto ng banyo sa likod ng building. Nakahiwalay ang CR namin. Nasa bandang likuran ng barangay hall pero tanaw siya mula sa receiving area. May isang gabi na naka-duty ako kasama ang 2 pang tanod. Tahimik yung paligid nun. Medyo umuulan-ulan pa ata nun ng mahina kaya halos walang dumadaan sa kalsada maliban sa ilang tricycle at truck galing pier. Nasa receiving area lang kami. Ako ang gumagawa ng report habang yung 2 tanod naman nanonood ng balita sa maliit na TV na nakakabit sa dingding. Biglang bumukas yung pinto ng banyo. Hindi namin agad pinansin. Pero pagkalipas ng ilang segundo, bigla naman itong sumara ng malakas. Yung tunog na parang may galit na talagang ibinagsak yung pagkakasara. Bakal yung pintuan ng CR kaya dinig na dinig namin. Napatingin kaming 3 sa likod. Wala namang tao. Tumayo pa yung isang tanod para i-check kasi baka may residenteng pumasok nang hindi namin napansin. Sinundan ko rin siya dahil medyo madilim sa likod na parte ng barangay hall. Pagdating namin doon, walang tao sa banyo. Sarado rin yung maliit na bintana kaya imposibleng hangin yung dahilan. Sabi ko, baka lumuluwag lang yung pinto dahil luma na siguro. Pero simula nung gabing yun, halos araw-araw na siyang nangyayari. Minsan kahit tanghali, nangyayari siya. Isang beses may nagpapagawa ng barangay clearance. Biglang bumukas mag-isa yung pinto ng banyo. Minsan naman, habang tahimik ang lahat, maririnig mo na lang yung malakas na kalabog ng pagsara nito mula sa likod. Yung utility namin, ayaw na nga maglinis mag-isa sa gabi kasi pakiramdam daw niya may nakatingin sa kanya habang naglilinis ng banyo. Hanggang sa nangyari yung insidente na talagang nagpaniwala sa amin sa multo. Yung mga monoblock. Nakasalansan lang kasi lagi sa gilid yung mga puting monoblock namin para kapag may seminar, meeting o kaya ayuda, mabilis ilabas. Isang madaling araw, habang naka-duty kami sa labas ng barangay hall, may narinig kaming parang hinihila sa tiles. Yung tunog na gasgas ng paa ng silya sa sahig. Nanggagaling sa loob ng barangay hall yung tunog. Sinilip ko. At doon ko nakita na yung isang monoblock dahan-dahang gumagalaw mag-isa. Unti-unti siyang umuusog sa sahig. Nilapitan ko at baka kako, may nangtitrip at may tali. Dinampot ko yung monoblock na upuan. Binaligtad ko pa at hinawakan isa-isa yung mga paa. Pero walang tali. Imahinasyon ko lang ba yon dahil baka inaantok na ako? Pero hindi eh. Hindi lang naman ako ang nakarinig na tumutunog yun kanina. Kaya ang ginawa ko, inayos ko ang pagkakalagay ng monoblock sa gilid. Palabas na ako ulit nang narinig ko na naman ang paggalaw nito. Natahimik ako at pinagmasdan mabuti yung upuan. Bigla itong gumalaw ng malakas. Ang laki ng inusog niya sa sahig. Doon ko talaga nakumpirma na totoong gumagalaw siya mag-isa. Tinawag ko na ang mga kasamahan kong tanod noon at pinapasok sa barangay hall para makita nila. Ayun at lahat kami, tahimik na nakamasid sa gumagalaw na silya. Yung isang tanod, napaatras pa habang paulit-ulit na nagsasign of the cross. 4 ata kami noon na nakakita sa paggalaw ng silya. Pati sila chinek nila.
Walang tali at walang rason para gumalaw siya mag-isa. Pagkatapos nun, parang nag-iba na talaga ang pakiramdam sa loob ng barangay hall. Binalita namin yung kay chairman at sa iba pang opisyal na nandun, pero syempre, hindi naman nila sineseryoso ang mga ganong kababalaghan. Maliban na lang talaga sa amin na nakakita mismo ng mga pangyayari. Isang gabi, nagdesisyon si chairman na tignan ng CCTV recording sa loob ng barangay hall. Naintriga na rin kasi siya sa kwento namin. Hindi nga kami nabigo na makumbinsi ang mga taong wala nung madaling araw na may nagparamdam sa amin. Habang pinapanood namin ang kuha ng CCTV, nakita nila chairman at ng ilang kagawad na andun yung paggalaw ng monoblock chair. Kitang-kita ang dahan-dahang pag-usog nito sa sahig. Hanggang sa nakita na rin ako sa CCTV nung pumasok na ako para i-check ito. At may eksena sa CCTV recording na hindi namin nakita ng mga kasamahan kong tanod. May na-record pala sa CCTV na animoy transparent na figura na hugis tao na paikot-ikot sa receiving area. Habang andun kami nung madaling araw, andun din ang parang kaluluwa na iniikutan kami. Pero nung mga sandaling nangyayari yon, hindi namin to nakikita. Ang CCTV lang ang nakakapture sa espiritu na hindi namin malaman kung sino. Doon na nakumbinsi ang lahat ng nagtatrabaho sa barangay na may nagpaparamdam nga sa amin. Kitang-kita na ng lahat. Pero pagkatapos nun, yung dating normal na barangay hall, naging mabigat na sa pakiramdam lalo na kapag madaling araw. Minsan kahit may kasama ka, parang pakiramdam mo may isa pang taong nakatayo sa sulok at tahimik lang na nakatingin. Yung ibang residente, napapansin na rin. May mga nagsasabing may naaamoy daw na parang lumang pabango ng matanda habang dumadaan sa hallway malapit sa opisina ng dating kapitan. Doon na namin naisip yung dati naming kapitan na si Kapitan Rolly. Matagal na siyang patay. Inatake siya sa puso habang nagpapahinga sa bahay nila. Hindi naman siya namatay sa barangay hall kaya nagtataka rin kami kung bakit parang doon siya nagpaparamdam. Pero siguro nga, baka dumadalaw lang dahil matagal-tagal din siyang nagsilbi sa barangay namin. Siya nga pala, pagkatapos ng lahat ng mga insidenteng yun sa barangay, nagpamisa si chairman sa barangay hall at nakipagtulungan din ang pamilya ni dating Kapitan Rolly. Inassume na talaga namin na siya nga siguro yung kaluluwa na madalas kaming dalawin sa madaling araw. At pinanood din namin sa kanila ang CCTV footage. Kahit naman ang pamilya ni Kap Rolly, naramdaman na parang siya nga yun. Pagkatapos naman nun, wala na kaming naramdamang kakaiba pa sa barangay hall. Alam nyo, matagal na akong bumabiyahe bilang truck driver. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan yung nangyari sa amin ng pahinante kong si June noong 2018. Hindi na ako magpapakilala basta itong ikukwento ko sa inyo. Ay kahit ako mismo hindi makapaniwalang nangyari talaga sa amin. Ang dami ko nang nadaan ng aksidente. Nasangkot na din minsan sa aksidente pero minor lang naman. Na-hold up na din ako. Pero ibang klase talaga yung nangyari nung gabing yun. Hanggang ngayon kapag napapadaan ako sa may parting yun ng highway, automatic na bumabagal yung paa ko sa silinyador kahit wala naman akong dahilan para matakot. Galing kaming Batangas noon at may delivery kami ng mga construction materials paakyat ng Isabela. Sanay na kami sa ganung biyahe. Ilang taon na rin akong driver kaya kabisado ko na halos lahat ng ruta.
Kahit anong gasolinahan o maliit na karinderya sa gilid ng daan, kadalasan alam ko kung saan banda. Si Jun naman, halos 5 taon ko nang kasama bilang pahinante. Tahimik lang siyang tao pero maaasahan. Kapag madaling araw at inaantok ako, siya muna yung nakikipagkwentuhan para hindi ako dalawin ng antok. Minsan siya rin yung taga-check ng gulong, ilaw, at mga papeles kapag may checkpoint. Mga bandang 12:00 na ng gabi nun, tahimik ang biyahe namin. Yung tipong highway na puro truck lang halos ang kasabay mo. Paminsan-minsan sa biyahe, may makakasalubong kang bus o motorsiklo. Hindi ko na pala sasabihin yung eksaktong lugar. Baka magdulot pa ng takot sa ibang motoristang makakapakinig nito. Madilim yung parting dinadaanan namin. Kaunting bahay lang ang meron at halos puro talahiban at puno ang nasa gilid. Umuulan pa noon kaya lalong dumilim ang paligid. Yung windshield wiper, tuloy-tuloy lang sa paggalaw habang yung ilaw ng truck namin paulit-ulit na sumasapol sa basang kalsada. Habang umaandar kami, napansin kong parang iba yung daan. Hinayaan ko na lang kasi baka dahil lang sa ulan at dilim. Pero wala yung gasolinahan na usual naming nadadaanan kapag nasa parting yun na kami. Wala rin yung maliit na waiting shed na may kupas na advertisement ng soft drinks. Ang weirdo lang kasi ilang beses na naming nadadaanan yung dati. Pakiramdam ko noon parang may mali sa ruta. Pero sigurado naman akong tama ang daan namin. Wala ring signal sa cellphone kaya hindi rin makapag-check ng maps. Ang tanging maririnig mo lang talaga nun, yung ugong ng makina ng truck, tunog ng ulan sa bubong, at minsan yung kalansing ng mga kargamento sa likod kapag medyo lubak yung kalsada. Mga ilang minuto pa ang lumipas. May nakita kaming ilaw sa unahan. Akala ko nung una aksidente o construction. Paglapit namin, checkpoint pala. May 4 na pulis na nakatayo sa gitna ng highway. Kumpleto sila sa uniforme. May reflectorized vest pa yung dalawa at may mahahabang baril silang dala. Nakataas yung isang kamay nung nasa harap bilang senyas na huminto kami. Normal naman sa amin ang checkpoint kaya hindi ako kinabahan. Nagmenor ako at huminto sa tapat nila. Una kong napansin, tahimik sila masyado. At saka, walang motor o police mobile. Silang 4 lang talaga na nakatayo doon at yung signage na checkpoint. Hindi siya yung normal na checkpoint na may nagkukwentuhan, may nagsiselfone, habang may sumisilip sa papeles. Ito iba. Yung 4 na pulis, parang magkakapareho ng galaw. Diretso lang ang tingin nila. Walang emosyon sa muka. Kahit yung pagkakatingin nila sa truck, parang hindi tao kung tumingin. Lumapit yung isa sa bintana ko. Basa na siya ng ulan. Humingi siya ng lisensya at papeles ng delivery. Isang tanong, isang sagot lang. Walang dagdag na salita. Iniabot ko naman agad lahat. Habang chine-check niya, napatingin ako sa paligid. Doon ko lalong napansin na hindi ko talaga namumukaan yung lugar. Wala akong makitang karatula, tindahan, bahay, o kahit poste man lang na pamilyar. Ang dilim pa ng paligid kahit may ilaw yung checkpoint. Bumaba yung pahinante kong si Jun para tumulong magpakita ng papeles sa likod. Pagkababa niya, napansin kong panaylingon siya sa paligid. Maya-maya, lumapit siya sa may pinto ko at mahina niyang sinabi na parang hindi niya rin kilala yung lugar. Nagtaka rin siya kasi walang ibang sasakyan.
Kahit anong highway kasi sa ganung oras, may kasabay at kasalubong ka pa rin dapat. Pero nung gabing yun, parang kami lang talaga yung nandun sa daan. Tinanong pa ni June yung isang pulis kung anong barangay o bayan na yun. Pero hindi siya sinagot. Nakatingin lang daw sa kanya yung pulis. Maya-maya saka lang nagsalita pero iba yung sagot. Diretso lang. Yun lang, parang hindi tao kung sumagot. Walang emosyon. Walang normal na tono. Basta, hirap akong ipaliwanag. Habang hinihintay namin maibalik yung papeles, napansin kong yung isa sa mga pulis sa likod, nakatingin lang sa malayo. Hindi gumagalaw kahit umuulan. Yung isa naman, paulit-ulit lang sa parehong lakad. 3 hakbang pakaliwa, tigil, tapos 3 hakbang pakanan, paulit-ulit na parang sirang robot. Doon na ako kinilabutan. Bigla ko ring napansin na wala silang nameplate. Kumpleto uniforme pero walang pangalan. Kahit patch ng presinto wala rin akong makita. Hindi ko alam bakit pero gusto ko na lang umalis agad doon. Nag-iba yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit pero lumakas ang kabog ng dibdib ko na parang may mangyayaring masama. Sumimpli ako ng banat doon sa pulis na kausap ko. Sinabi kong bakit hindi sila nakakapote. Basang-basa na sila ng ulan. Pero hindi ako sinagot. Napakamot na lang ako sa ulo ko nun. Ilang minuto pa, ibinalik na rin sa akin yung lisensya at papeles. Walang sabi-sabi yung pulis. Tumabi lang siya at itinuro yung unahan bilang senyas na pwede na kaming umalis. Hindi na kami nagdalawang isip. Pagkaandar ko ng truck, napansin kong tahimik si June. Hindi na siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa side mirror sa kanan. Ako naman, diretso lang ang tingin sa daan. Pero ramdam kong may kakaiba talaga. Mga wala pang 1 minuto siguro mula nung makaalis kami. Napatingin ako sa side mirror. Wala na yung checkpoint. Literal na wala. Walang ilaw, walang mga pulis, walang harang sa kalsada. Wala kahit ano. Madilim na highway na lang ulit. Napapreno pa ako ng bagya noon kasi akala ko na malikmata lang ako. Pero si June mismo, namutla habang nakatitig sa likod. Hindi kami nagsalita pareho. Yung pakiramdam na yun, mahirap ipaliwanag. Hindi siya yung simpleng takot lang. Parang may malamig na bumalot sa dibdib mo. Yung alam mo may mali pero hindi mo maintindihan kung ano. Pinilit kong isipin na baka may likuan o baka natabingan lang ng dilim pero imposible eh. Isang diretso lang yung highway na dinaanan namin. Wala ring ibang sasakyan na dumaan para masabing may nakita rin sana. Tuloy lang kami sa biyahe. At nakita na namin yung usual na dinadaanan namin. Nagkatinginan kami ni June. At kahit hindi kami nag-uusap, para kaming nabunutan ng tinik. Sigurado kami. Ibang lugar yung dinaanan namin. Hindi yun ang nakagawian namin binabagtas. Tumigil kami dun sa gasolinahan para magkape. Pareho pa rin kaming tahimik. Pareho naming alam na may nakita kami pero parang ayaw namin pag-usapan. Bandang umaga na kami nakarating sa pagdedelivera namin. Habang binababa yung karga, may nakausap akong isa ring truck driver na regular ding bumabiyahe sa ruta na yon. Medyo napunta yung usapan namin sa mga delikadong lugar sa highway hanggang sa naikwento ko yung checkpoint na nadaanan namin. Biglang nakita ko sa itsura niya na nagkaroon siya ng interes sa sinasabi ko. Tinanong niya agad kung saan banda namin nakita. Nang ilarawan ko yung lugar, parang nagets na niya. Doon niya sinabi sa akin yung kwento. Matagal na raw may usapan sa mga driver tungkol sa checkpoint na yon. Hindi raw laging nagpapakita. Pero madalas,
tuwing petsa ng anibersaryo ng pagkamatay ng 4 na pulis na nasawi sa engkwentro laban sa mga rebelde noong dekada 90. Tinambangan daw yung mga pulis habang may operation sa parteng yun ng highway. Ayon sa balita nun, gabi rin yun at maulan. 4 silang namatay. Halos hindi na raw nakilala yung mga katawan nung ma-recover. Dati raw talagang may checkpoint doon bago nangyari yung engkwentro. Marami na rin daw truck driver na kwento na may nadaanan silang checkpoint sa parehong lugar. Pare-pareho raw halos lahat ng detalye. 4 na pulis, tahimik, kakaibang kilos, tapos mawawala na lang pagkalagpas mo. Hindi ako agad naniwala noon kahit ako mismo ang nakaranas. Siguro parte pa rin ang utak ko na gusto kong humanap ng normal na paliwanag. Pero habang tumatagal, mas bumabalik sa isip ko yung itsura ng mga pulis. Yung mga mata nila na parang walang buhay. Yung galaw nilang paulit-ulit. At higit sa lahat, yung kakaibang lugar na hindi ako pamilyar. Pagkatapos naming mag-deliver nun, hindi muna ako bumiyahe ng ilang araw. Kahit si June halatang naapektuhan. Simula nung gabing yon, naging tahimik siya kapag madaling araw ang biyahe namin. Hanggang ngayon, bumabiyahe pa rin naman ako. Parte na ng buhay namin yung pagdaan sa mga liblib na highway, madidilim na bundok, at sa mga lugar na walang katao-tao. Sanay na kami sa pagod, antok, saka panganib sa daan. Pero may mga bagay talaga siguro na hindi mo kayang ipaliwanag kahit gaano ka pa katagal sa kalsada. At isa doon, yung checkpoint na nadaanan namin nung gabing akala namin normal lang ang biyahe. Hi, itago nyo na lang ako sa pangalang Popoy, DJ sa isang FM radio. Ang ikukwento ko, yung tungkol sa naging regular na caller ko na nagpakilala sa akin bilang Janice from Pasay. Sa dami ng tumatawag sa programa ko gabi-gabi, minsan naghahalo-halo na rin sa isip ko yung mga kwento. Sanay na ako sa mga kwentong umiiyak dahil iniwan ng boyfriend, may asawa na nahuling may ibang pamilya, may mga taong gusto na lang ilabas lahat ng sama ng loob nila on air. Basta trabaho ko na siguro yung makinig. Trabaho ko damayan sila kahit ilang minuto lang habang nasa ere kami. Pero iba si Janice. Naalala ko pa unang beses siyang tumawag. Mga 11:00 ng gabi. Late night kasi yung show ko. Biglang pumasok yung tawag niya. Nanginginig agad yung boses. Hindi siya yung tipong OA umiyak sa radyo. Tahimik siyang umiiyak. Yung pigil na pigil para hindi marinig. Pero ramdam mo agad na wasak na talaga. Kwento niya, seaman daw yung asawa niya. Halos 10 taon na raw silang kasal. Nung una okay naman daw ang buhay nila. Nakapagpatayo sila ng maliit na bahay sa Pasay. May isa silang anak na babae. 8 taong gulang. Tahimik lang daw ang buhay nila dati. Hindi sila mayaman pero komportable. Hanggang sa unti-unting nagbago raw yung asawa niya matapos bumaba sa barko ilang taon na ang nakakaraan. Doon na raw nagsimula ang lahat. Pagiging mainitin ng ulo, pagiging sobrang seloso kahit wala naman siyang ginagawa, pagkakaroon ng ibang babae, minsan daw umaalis ng ilang araw tapos hindi nagpaparamdam. Kapag kinakausap niya, siya pa raw ang nababaliktad. Siya pa ang nasasabihang walang kwentang asawa. Hindi naman unusual sa akin yung ganong story dahil halos gabi-gabi may ganong kwento. Pero may kakaiba kay Janice kasi pakiramdam ko noon palang sobrang takot na siya. Hindi lang siya malungkot. Hindi lang broken-hearted. Nung una naming usap, tinanong ko pa siya kung safe ba siya sa bahay nila. Medyo umiwas pa siyang sumagot. Sabi niya lang, tulog daw ang asawa niya. Tapos maya-maya, bigla niyang binanggit na minsan daw,
Naiisip niyang tumakas na lang kasama ang anak niya. Pero wala raw siyang mapupuntahan. Wala na raw siyang pamilya. Patay na ang mga magulang niya at malayo ang mga kapatid niya. Pagkatapos ng call na yon, ilang minuto rin ako natahimik sa booth. Kahit yung mga kasama kong staff, napansin na parang mabigat daw yung pakiramdam ko. Pero eventually, nagtuloy pa rin yung programa. Ganun talaga sa radyo, kahit may mabigat kang marinig, move on agad sa next caller, next song, next advice. Lumipas mga 2 linggo bago ulit siya tumawag. Naalala ko gabi ng Friday noon. Masigla yung atmosphere sa station dahil may mga bisita din kaming fans noon para manood ng live sa booth. Tapos sinenyasan ako ng staff na nag-handle ng calls na may pumasok nang ang tawag. Pagkakita ko sa monitor, si Janice from Pasay. Siniglahan ko ang bungad sa kanya noon kasi expecting din ako ng mas maayos ng kwento from her. Pero mas mahina siya magsalita noon kumpara sa una naming usap. Parang wala siyang energy. Sabi niya sa akin, nahuli raw niyang may kabit talaga yung asawa niya. Hindi na raw hinala lang. Nakita niya raw mismo yung messages sa cellphone. May pictures pa raw ng babae. Ang mas masakit pa, kilala raw ng anak nila yung babae dahil minsang sinasama raw ng asawa niya sa mall kapag minimit yung kabit. Nakilala kasi nung bata through the pictures. Habang nagsasalita siya, ramdam kong gusto niya lang talagang may makinig sa kanya. Hindi siya naghahanap ng advice. Hindi rin siya naghahanap ng awa. Parang gusto niya lang ilabas lahat bago siya tuluyang malunod sa problema niya. Naikwento niya rin noon na madalas daw silang mag-away ng asawa niya sa harap mismo ng anak nila. Minsan daw nagsisigawan. Minsan nagbabato ng gamit. Minsan ilang araw siyang hindi kinakausap. Sabi niya minsan daw habang natutulog siya, naalimpungatan siyang nakatitig lang yung asawa niya sa kanya. Nung narinig ko yun, medyo nag-goosebumps ako. Trinay ko pang gawing magaang pakinggan habang kinakausap siya pero sa totoo lang, may kakaibang pakiramdam din sa akin. Tinanong ko ulit siya if she needs urgent help at tutulungan namin siya. Pero sinabi niyang kinakaya pa din naman niya. Pagkatapos ng second call niya, ilang araw ko rin siyang iniisip. Ewan ko ba, siguro dahil may anak na involved. Siguro dahil sobrang helpless pakinggan ang boses niya. Sa trabaho naming mga radio host o DJ, marami kaming naririnig na drama. Pero may mga pagkakataon talagang may caller na didikit sa'yo kahit tapos na yung programa. Tapos, dumating yung pangatlong tawag. Mga bandang 12:30 na nun. Tahimik na yung station. Kaunti na lang yung callers. Nagpapatugtog kami ng mga light and slow na kanta habang nagbabasa ako ng messages ng listeners. Tapos pumasok ulit yung call ni Janice from Pasay. Pagkasagot ko pa lang, umiiyak na agad siya. Hindi na katulad dati na pigil. Talagang hagulgul na. Halos hindi ko maintindihan yung sinasabi niya sa una dahil kinakapos siya sa hininga. Tapos unti-unti niyang naikwento na umuwi raw ang asawa niya ng lasing. Nag-away na naman daw sila. Nahuli raw kasi niyang may kausap na naman sa cellphone. Sinabihan daw siyang baliw. Wala raw siyang kwentang babae. Tapos habang nagsasalita siya sa akin, sinabi niyang nasa CR daw siya noon at nagkukulong. Naririnig ko rin yung mahinang iyak ng anak niya sa background. Nung time na yon, hindi ko na talaga alam ang sasabihin ko. Ang hirap magbigay ng advice sa live radio, lalo na kapag alam mong totoong tao yon at totoong nangyayari habang kausap mo sila. Habang nagkukwento siya, bigla siyang tumigil. Tapos doon ko unang narinig yung boses ng lalaki.
Malayo pa nung una pero galit na agad. Hindi ko na maalala yung eksaktong mga salita dahil halo-halo na sa utak ko pero puro mura, puro sigaw. Tinanong niya kung sino raw ang kausap nito. Bakit daw nagsusumbong sa radyo? Tapos biglang nagsimulang sumigaw si Janice. Nagkagulo na yung tunog sa linya. Parang may nahulog na gamit, may batang umiiyak, may sumisigaw, hanggang sa biglang naputol at dead air na. Lahat kami sa booth natulala. Yung sound engineer namin nakatingin agad sa akin. Ako mismo hindi agad nakapagsalita. Mga ilang segundo rin siguro bago ako nakabawi at humingi ng paumanhin sa listeners dahil may narinig silang pagmumura sa live call. Tinry kong maging professional habang nasa ere pero nanginginig talaga ako nun. Hindi ko maalis sa isip ko yung pag-iyak ng bata sa background. Pagkatapos ng programa, hindi agad ako umuwi. Nakatulala lang ako sa pantry ng station habang umiinom ng malamig na kape. Tinry pa naming tawagan ulit yung number pero unattended na. Hanggang madaling araw dala-dala ko yung bigat ng pakiramdam. Hindi namin alam ang real identity ni Janice from Pasay. Kung yun nga ba ang real name niya o sa Pasay nga siya nakatira. Sinubukan pa ng social media team namin na itrace ang number na ginamit sa iba't ibang apps para lang malaman ang identity ng caller. Pero wala. Wala sa Viber, wala sa Facebook, wala sa Telegram. Kinabukasan, halos tanghali na ako nagising dahil sa puyat. Habang nagkakape ako sa sala, may tumatawag sa akin. Nagtaka ako kasi yung boss ko ang tumatawag, yung station manager namin. Pagkasagot ko, sinabi niyang may isesend daw siyang link sa akin sa messenger at panoorin ko daw. Pagka-check ko, link ng isang video mula sa news report ng isang TV station. Isang babae raw ang natagpuang patay sa loob ng bahay sa Pasay. Tadtad ng saksak. Kasama raw nitong natagpuan ang 8 taong gulang niyang anak na babae sa CR. Pareho ng walang buhay ng nadatna ng mga pulis. May mga kapitbahay kasing naalarma sa naganap na komosyon sa loob ng bahay, kaya nag-report sila sa mga pulis at doon nga natagpuan ang mag-ina. Sospek ang asawa, dating seaman. Nung binanggit yung lugar at pangalan ng babae, kinilabutan ako ng malala at parang nanlaki yung ulo ko. Nanumbalik lahat ng narinig ko nung gabi. Yung iyak ng bata, yung sigawan, yung galit na boses ng lalaki. Bigla ako naisip na baka habang kausap niya ako sa radyo, alam na niyang may mangyayaring masama sa kanila. Hindi ako nakapasok sa station ng ilang araw pagkatapos nun. Nag-file ako ng leave dahil hindi talaga ako makatulog ng maayos. Kada pipikit ako, naririnig ko ulit yung live call. Hanggang sa kahit ringtone ng hotline namin noon, kinakabahan na ako. Ayokong marinig. Mas lalong bumigat yung pakiramdam ko nang malaman kong ilang oras lang matapos maputol yung tawag niya, dun pala nangyari lahat. Ilang araw laman ng balita yung kaso. Maraming listeners din namin ang nakapansin dahil may ilan na nakarinig mismo nung live call. Nag-trending yung segment namin na yun at madami nang nag-pick up na Facebook pages at kinonect na sa programa ko ang nangyaring krimen. May mga nagme-message sa akin kung ako raw ba yung DJ na kausap ng babae bago siya mamatay. Hindi na ako sumagot nun. Hindi ko kaya. Kahit malalaking istasyon na gusto akong interviewin, hindi ko pinaunlakan.
Matinding trauma ang inabot ko nun. Hindi rin naman nagtagal, nahuli rin yung asawa. Mas nakakagalit pa, nahuli siya sa bahay mismo ng kabit niya. Doon siya nagtago. Ang sabi pa sa report, yung kabit mismo ang nagsumbong sa pulis dahil natakot daw ito habang napapanood sa balita yung kaso. Doon ko lalo naisip kung gaano kasama yung lalaking yun. Habang hinahanap siya ng mga pulis, nagtatago lang pala siya sa ibang babae matapos niyang sirain ang sarili niyang pamilya. Hanggang ngayon, ilang taon na ang lumipas, sariwa pa rin sa akin ang lahat. Hello sa inyo. Hindi na ako magpapakilala. Sa tagal ko ng bumbero, ang isang insidente na hindi ko talaga makakalimutan ay yung sunog na naganap sa Muntinlupa. Kahit ilang taon na ako dito sa trabaho ko, kahit ang dami ko nang nasaksiyang sunog, aksidente, patay, at kung ano-anong klaseng trahedya, iba pa rin yung gabing yun. Napanaginipan ko pa nga yun one time. Ganon siya tumatak sa akin. Nangyari to bandang madaling araw. Mga pasado 2:00. Tahimik na sana ang gabi sa station. Yung iba nagpapahinga na. Yung iba nagkakape habang nanonood lang ng TV. Tipikal na gabi para sa amin. Tapos biglang tumunog yung alarm. May sunog daw sa isang exclusive subdivision sa Muntinlupa. Malaking bahay. May mga biktimang natrap sa loob. Mabilis kaming kumilos kasi alam naming seryoso agad kapag may trap victims. Habang nasa truck kami, rinig na rinig ko yung sirena at ingay ng makina habang binabaybay namin yung halos walang sasakyan na kalsada. Pagdating namin sa subdivision, tanaw na agad namin yung makapal na usok sa dulo ng kalye. Malaki nga yung bahay, 3 palapag. May malawak na balkonahe at malalaking bintana. Kitang may kaya talaga ang pamilya. Pero nung oras na yon, wala nang silbi lahat ng ganda ng bahay kasi nilalamon na ng apoy yung 3rd floor. Sobrang kapal ng usok. Yung tipong kahit nasa labas ka pa lang, ramdam mo na agad yung init sa mukha mo. Nagkakagulo na sa labas. May umiiyak na babae, may matandang nanginginig habang hawak ng isang lalaki, tapos may batang sumisigaw na parang hindi maintindihan ang nangyayari. Yung tatay yata ng pamilya, halos sugatan na kakabalik sa loob bago kami dumating. Sabi nila, may isa pa raw na naiwan sa taas, yung panganay na anak na babae. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Pumasok agad kami sa loob. Ako, si Mendoza at si Velasquez. Pagpasok pa lang namin, sobrang kapal na ng usok sa 1st floor. Hirap ka nang makakita kahit ilang metro lang sa harap mo. Rinig mo yung pagputok ng kahoy, pagbasag ng salamin, at yung tunog ng bakal na umiinit. Mainit na mainit sa loob. Kahit kompleto yung gear namin, ramdam mo pa rin. Habang umaakyat kami sa 2nd floor, may mga gamit na nagkalat. Mga picture frame na basag, mamahaling dekorasyon, mga painting na natutunaw na sa init. Nailabas na pala ng ibang team yung lola at bunso bago pa kami tuluyang makapasok sa 3rd floor. Habang paakyat kami, sumisigaw yung nanay sa labas na iligtas daw namin yung anak niya. Hindi raw lumalabas ng kwarto. Pagdating namin sa 3rd floor, doon na yung pinakamalala. Halos hindi na namin makita yung hallway dahil sa kapal ng usok. May apoy na sa kisame. Yung dingding, umiitim na. Ramdam mong anumang oras, pwedeng bumigay ang parte ng bahay. Pero kailangan pa rin namin hanapin yung dalaga. May 3 kwarto sa taas. Yung isang kwarto, doon daw nagsimula ang sunog ayon sa tatay. Pagdaan namin doon,
bukas na yung pinto at sobrang lala ng apoy sa loob. Halos hindi na makilala kung ano ang dating itsura ng kwarto. Pero kahit saglit ko lang nasilayan habang dumadaan kami, may napansin ako mga plastic container sa sahig. Hindi ko masyadong pinansin noon kasi focus kami sa rescue. Doon kami dumiretso sa pinakadulong kwarto. Unang napansin namin, hindi man lang sumisigaw o tumatawag ng tulong yung naiwang babae sa loob. Tahimik kasi masyado. Sa sitwasyon na yon, at malala na ang apoy, masyadong kalmado kung natrap man sa loob ng kwarto yung babae. Habang papalapit kami, parang may naririnig pa kaming mahina. Akala ko nung una, tunog lang ng apoy o hangin. Pero hindi eh. Parang may nagsasalita. Sinubukan namin buksan yung pinto pero nakalak mula sa loob. Sumigaw kami. Nagpakilala kami pero walang sumasagot. Doon na namin napagdesisyonan na sirain na ang pinto. Wala nang choice kaya pinuwersa na namin. Pagkabigay ng pinto, doon ko talaga naranasan yung pinakamatinding takot sa buhay ko. Hindi pa ganong nahaabot ng apoy yung kwarto niya, pero sobrang init pa rin at makapalang usok. Ang una kong napansin, sobrang dilim ng paligid kahit may apoy na sa labas. Tapos sa mismong pader sa tapat namin, may sobrang laking painting o litrato ng demonyo. Kasing laki ng tao na painting. Alam niyo yung may katawan ng tao at ulo ng kambing tapos may pakpak. Ganon yung itsura. Sa sahig naman, may malaking simbolo na parang bituin na may bilog sa paligid. Parang pentagram na napapanood mo lang dati sa mga horror movie. May kandila pa sa paligid kahit halos natutunaw na sa init. At sa gitna nun, nakaluhod yung dalaga. Mahaba yung buhok niya. Nakasuot siya ng puting damit pantulog pero madumi na at may parang itim na mantsa. Nakataas yung pareho niyang kamay habang nakayuko. Tapos tuloy-tuloy siyang may sinasabi na hindi maintindihan. Hindi siya Latin, hindi rin Tagalog o English. Basta kakaiba talaga. Nung una, akala ko nawalan na lang ng ulirat dahil sa usok. Pero nung tumingin siya sa amin, doon kami nagulat. Puti lahat ng mata niya. Literal na walang itim. Wala yung bilog na itim. Sobrang puti ng buong mata niya. Tumigil siya sa pagsasalita, tapos diretsong tumingin sa amin. Ang lakas talaga maka-horror movie dahil yung mga ganong eksena, sa pelikula mo lang mapapanood. Kahit si Mendoza, na veterano na sa trabaho, natigilan talaga. Pero nanaig pa din ang instinct namin na sugurin siya para bitbitin at ilikas na. Papalapit na kami nang bigla siyang tumayo. Tapos ngumiti siya. Akala namin tatakbo siya papunta sa pinto o magpapasaklolo. Pero bigla siyang tumakbo papunta sa balkonahe. Hinabol namin agad. Pero bago pa namin siya maabutan, tumalon siya. 3 palapag. Diretso sa sementadong driveway sa baba. Napamura kami nun at kami ang nagpanik ng wala sa oras. Dinig namin ang sigawan ng mga tao sa labas. Nasaksihan nila ang pagtalo ng dalaga mula 3rd floor at paniguradong kitang-kita din yun ng pamilya niya. Karipas kami ng takbo palabas para puntahan yung babae. Habang nagmamadali kami sa pagbaba, nagtatanungan kami kung ano ba yung nakita namin at pinagkamalan pa nga naming baliw yata yung anak nila na yon. Pagdating namin sa baba, buhay pa siya. Humihinga pa pero grabe yung pinsala niya lalo na sa ulo. Nakalubog yung noo niya, halatang bumagsak una ulo. Nagkakagulo na lahat sa labas. Yung nanay niya halos himatayin. Yung tatay naman niya tulala lang habang nakatingin sa anak niya. Naitakbo pa siya sa ospital pero hindi rin tumagal.
Ilang oras lang, binawian din siya ng buhay. Pagkatapos maapula ng sunog, doon na nagsimula yung mas nakakabigat na parte. Kasama kami sa initial investigation kasi kami ang unang pumasok sa taas. Lumabas na intentional daw yung sunog, hindi aksidente. Sa bakanting kwarto sa third floor nakita yung mga container ng gasolina. May sunog accelerant talaga. Pero mas lalong naging kakaiba nang maghalungkat yung soko sa kwarto ng dalaga. Maraming libro tungkol sa kademonyohan. May mga printed symbols, may mga kandila, may mga notebook na puno ng sulat na hindi maintindihan. Tapos sabi pa ng isang investigator, ilang buwan na raw palang sobrang isolated nung babae. Hindi na halos lumalabas ng kwarto. Madalas madaling araw gising. Tapos may mga naririnig daw minsan yung kasambahay na parang may kausap kahit mag-isa lang naman. Kaming tatlo na nakasaksi sa kakaibang pangyayari na yun, paminsan-minsan nagiging topic pa rin namin pag nagkukwentuhan. Hindi namin makakalimutan yung malaking painting ng demonyo sa yung mata ng babae. May sumasamba pala talaga sa demonyo, no?